Ilang minuto nang nakatayo si Kenneth sa tapat ng isang maliit na simbahan. Nakapako ang kanyang mga mata sa rose window. Pakiramdam niya ay may kung ano sa kanyang kaloob-looban ang hinihigop ng bilog na mintanang ito ng simbahan. Kaluluwa kaya niya? Nananaginip na naman ako. Ganito si Kenneth. Sa kanyang panaginip, alam niyang nananaginip lang siya. Hindi uso sa kanya ang nananaginip lang pala ako. Kala ko totoo. Kabisado na ni Kenneth kung ano ang susunod na mangyayari sa kanyang panaginip. Paulit-ulit na kasi ang panaginip na ito. Memorize na niya ang script kumbaga. Mauupo ako sa pinutol na punong kahoy, magkukukot at kikiskisin ang mga palad para umingit. Tapos kakalimbang ng pagkalakas-lakas ang kampana. Ito na yung part na magliliparan ng mga itim na kalapati mula sa kampanaryo. Tatakbang ko na ang tainga ko. Ayan na, palakas na ng palakas ang hihip ng hamon. Dapat na akong kabahan dito. Ayan, naririnig ko na ang kabog ng dibdib ko. Babalutin ng maitim na ulap ang kalangitan, tapos na ang pagkalimbang. Kailangan ko nang tanggalin ang palad ko sa tainga ko para marinig ang iyakan ng mga insekto. Katahimikan. Ang narinig ko lang ay ang pagtambol ng puso ko, ang mga impit kong paghinga, at ang pagpintig ng sintito ko. Ito na ang puntong kinatatakutan ko sa panaginip na ito. Pakapal na ng pakapal ang hamon. Unti-unti na akong nilalamon. Nakakapanghilakbot. Pagluwa sa kanya ng hamog, ay nasa bungad na siya ng isang simenteryo. Kung ano ang nangyari sa pagitan ng paglamog at pagluwa sa kanya ng makapal na hamog ay hindi niya alam. Naglakad-lakad siya, puting-puti at kumikinang ang mga nitsa sa simenteryo. Hindi niya mabasa ang mga pangalang nakaukit sa mga lapida at krus. Sa kanyang panaginip ay aakyatin niya ang pinakamataas na bahagi ng simenteryo. Sa likod nito ay bangin na may malaking kinalaman sa buhay ni Kenneth. Sa kanyang paglalakad ay may ahas na mabilis na dumaan sa kanyang paanan. Mabilis pa sa kidlat pero kitang-kita niya ang detalye ng ulupong. Kulay kalawang ang kaliskis na malapit ng matuklap. Nagbabaga ang mga mata, matatalim ang pangil at mahaba ang dila. Nang marating niya ang pinakamataas na bahagi ng simenteryo, naglakad siya papunta sa isang malaking krus na nakatirik sa semento. Naupo siya sa paanan nito, bahagyang naghabol ng hininga. Ilang hakbang mula sa kanyang kinaroroonan, sa kanyang harapan, ay ang bangin kung saan lahat ay umaalingaw-ngaw. Habang pinagmamasdan niya ang paggalaw-galaw ng mga daon ng pine tree, unti-unting bumabagsak ang talukap ng kanyang mga mata. Ken! Nagising si Kenneth sa sigaw ng ama at sa alingaw-ngaw na likha nito. Nasa gilid ng bangin ng kanyang ama. Pa! Naglaro sa hangin ang malinaw na alingaw-ngaw. Patayo na si Kenneth para puntahan ang kinaroroonan ng ama nang muling balutin ng makapal na hamog ang paligid. Nang mahawi ang hamog, wala na ang kanyang ama. Sa lugar na dating kinatatayuan ng ama ay isang matandang babae, walang mukha. Napatras si Kenneth. Nilingon siya ng matanda at nangingisay na tinahak ang direksyon papunta kay Kenneth. Napatras ang binata. Bagamat hindi niya maaninag ang kabuuan ng mukha ng matanda, ay alam niyang nalilisik ang mga mata nito. Napako ang kanyang tingin sa kwintas ng matanda. Batong itim, palapit ng palapit ang matanda. Kung gapang ang sindak sa kaloob-looban ni Kenneth, magigising na ako. Bagamat mulat si Ken sa nangyayari sa kanyang panaginip, wala siyang kontrol dito. Pati ang hilakbot na kanyang nararamdaman ay hindi niya maiwaksi. Kaya naman hapong-hapo ang kanyang loob pagkagising. Tagaktak ang pawis, para niyang tinakbo ang kahabaan ng EDSA. Bumangon siya at kumuha ng maiinom na tubig. Pumwesto siya sa laming dingding ng kondo at para bang siya ang Diyos. Pinagmasdan niya ang kamay nila. Tulog na tulog pa ang lungsod. Kinuha ni Kenneth ang kanyang sketchpad at nagsimulang i-drawing ang mga imahen sa panaginip. Ang simbahan, ang rose window, ang itim na kalapati, ang hamog, ang sementeryo, ang bangin, ang kanyang ama, at ang matandang babaeng walang mukha. Upang lalong maintindihan ang ibig ipahiwatig ng kanyang paulit-ulit na panaginip. Inalam ni Kenneth ang kahulugan o simbolo ng mga bagay na nakikita niya sa panaginip, ayon sa isang dream dictionary na kanyang nakita sa internet. Church signifies sacredness and spiritual nourishment. Hindi naman relihiyoso o spiritual na tao si Kenneth. Kailangan kayanin niya ng spiritual nourishment. Cemetery signifies sadness and unresolved grief. Ito ang medyo applicable sa kanya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya malimutan hanggat tanggap niya ang pagkamatay ng kanyang mga magulang. Valley signifies positive change resulting in happiness and peace.
Ano naman kayang positive change at eternal happiness ang sinasabi nito? Echo reflects cause and effect. What you put out is what you get back. Ito yata ang sinasabing karma. Seeing fog means that right now, you'd better rely on your intuition and good judgment. Warning kaya ito? To see a pigeon suggests that you are taking the blame for the actions of others. Ano kaya ang nagawa ng iba na si Kenneth ang nagdurusa? Dahil itim ang kalapating nasa kanyang panaginip, inalam din ni Kenneth ang ibig ipahiwatig ng kulay itim. If the feeling in the dream is one of joy, blackness could simply hide in spiritual and divine qualities. Hindi naman siya masaya sa kanyang panaginip. Kaya ito ang mga akamang kahulugan ayon sa Dream Dictionary. Black symbolizes the unknown, unconscious, danger, mystery, darkness, death, morning or late. Nagsitayo ang mga balahibo ni Ken sa batok habang idinodrawing ang matandang babae. Ibinaniyaba niya ang sketchpad at inilagay sa fan mode ang art. Nagpatuloy si Ken sa pag-sketch sa matandang babae. Ang mahaba at ubaning buhok, ang buhay pangunitila na aagnas na balat, ang nanlilimahid na kasuotan nito, ang marurunis na paa at mga patay na kuko, ang itim na bato sa kwintas at ang blankong mukha. Patapos na si Kenneth sa pagdadrawing nang may marinig siyang kalabog sa kanyang likuran. Kalabog na parang may tumalon at sumayad ang paa sa simento. Jason, ikaw ba yan? Pinakiramdaman ni Kenneth ang paligid. Lumikot ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay may matang nakatitig sa kanya. Tumitindi ang lamig. Napabalik ko sa pagkakaupo si Kenneth nang maramdamang may hupaplos sa batok niya. Halos plus ng isang kulubuting palad. Muling nagtasitayo ng mga balahibo sa kanyang batok. Dali-dali siyang tumayo at saka mabilis na naglakad patungo sa kanyang kwarto. Pagkasara ng pinto ay may bumulong sa kanya. Puntahan mo. Pare, mukhang malala ka na, sabi ni Jason kay Kenneth habang nanonood sila ng Battle Royale. Nasa eksena na ang pelikula kung saan napraning ng babaeng bida at walang habas na pinagbabaril ang mga kaibigan. Ewan ko ba, it's skin the word. Mula sa isang may impluwensyang angkan sa Iloilo si Kenneth. Hindi pa huhuli ang kanilang pamilya sa karangyan at popularidad. Hindi rin naman sila pahuhuli sa trahedyang sinapit. Si Don Antonio, ang lolo ni Kenneth, ay may minahan sa Benguet. Ang kanyang lolang si Doña Felisa naman ay laging laman ng society page ng lahat ng local newspaper sa Iloilo. Si Felipe, ang ama ni Kenneth, ay isang mahusay na surrealist painter. Si Felipe ang ipinagkasundong ikasal kay Lucia, anak ng isang kilalang hasyendero sa Iloilo. Nang ipanganak si Kenneth ay patay na ang kanyang lolo at lola. Sa hindi malamang dahilan, naglahong parang bula si Don Antonio. Hindi na nalaman ni na Felipe ang katotohanan sa pagkawala ng kanyang ama. Isang buwan matapos mawala si Don Antonio, ay namatay naman sa atake sa puso si Doña Felisa. Hindi kumbinsido rito si Felipe dahil kitang-kita niya kung paano halos lumuwa ang mga mata ng ina. Pumutok ang mga ugat sa leeg at mapunit ang bibig nito sa pagkangiwi na para bang ginagpangan ng matinding sindak bago namatay. Hindi naniniwala si Felipe na sakit sa puso ang kinamatay ng ina. Isa pa wala namang karamdaman sa puso ang matandang babae. Walang gaano nakuhang mana si Felipe mula sa kanyang mga magulang dahil lubog pala sa utang ng minhan at kasangkot pala sa maraming iskandalo at katiwalian si Don Antonio. Pagkalibing sa labi ni Doña Felisa nakipagsapalaran sina Felipe sa Manila, doon na ipinanganak ni Lucia si Kenneth. Nagpatuloy sa pagpipinta si Felipe, samantalang natanggap sa isang advertising firm si Lucia. Makalipas ang 7 taon, nang umangat ang kanilang kabuhayan, ay nag-migrate sila sa Amerika. I don't get it. Matagal ko nang tanggap ang pagkamatay ni na papa at mapa. Pero bakit nangyayari pa rin sa akin to? 15 taon si Kenneth nang umuwi sa Pilipinas sina Felipe at Lucia para magbakasyon. Inunil nila ang isang sikat na tourist spot sa Mountain Province, ang Sagada. Ayaw ni Lucia yung ngunit mapilit ang asawa. Para raw may kung ano nag-uudyo kay Felipe na pumunta roon. Isang umaga ay nagising si Lucia nang wala sa tabi ang asawa. Magdamag niyang hinanap si Felipe. Palubog na ang araw nang lapitan siya ng ilang tanod. May lalaki daw na nahulog sa matarik na bangin ng Echo Valley. Patay na. Halos mawala sa sariling katinoan si Lucia nang iabot sa kanya ang wallet ni Felipe. Sigaw ng sigaw si Lucia pagkakita sa malagim na sinapit ng asawa. Durog ang mga buto, basag ang bungo, sabog ang utak. Naunang sumalpok ang ulo ni Felipe sa matulis na bato. Nang mahimasmasan ay sakalang nilapitan ni Lucia ang bangkay ng asawa. Napaluhod siya sa batuan at hindi malaman kung anong unang gagawin. Tulurong inayos niya ang kumalat na utang ng asawa at pilit isinisiksik sa basag ng bungo nito. Nakatingin lang kay Lucia ang mga tao.
Awang-awa sa kanya. Pagkalibing kay Felipe ay sumunod namang namatay si Lucille. Bangungot. Sa kabila ng malagim na sinapit ng mga magulang, ay madaling nakarecover si Kenneth. Bumalik siya sa Pilipinas noong siya 11 na taong gulang. Kumuha siya ng kursong fine arts sa isang kilalang universidad. Ngayon ay nagtatrabaho na siya sa isang advertising agency. Patapos na ang pelikulang pinanonood ni na Kenneth at Jason nang mamatay ang ilaw. Lalong naningkit ang dati ng singkit na mata ni Kenneth. Wala naman silang lahing inchik pero madalas na mapagkakamalan siyang inchik o hapon. Alam mo pare, baka may nangungulam lang sa'yo. Kaya ka nagkakaganyan. Sino? Si Anne-Marie? Si Anne-Marie ang word nung nasa katabing unit ni Kenneth at Jason. Hindi niya alam kung paano pakikitunguhan ng babaeng ito. Minsan kasi talaga namang nakakatakot siya. All black ang get up. Black lipstick, black blush on, raccoon eyes, and black stocking. Ewan lang niya kung pati budhi niya maitim din. Natatakot sila na baka bigla na lang silang sabuyan ni Anne-Marie ng kumukulong mantika. Nagring ang doorbell. Sinilip ni Jason kung sino ang nasa labas. Mangkukulam talaga yung babaeng yan. Alam niyang pinag-uusapan natin siya. Sabi ni Jason bago buksan ang pinto. I smell something fishy. Ako na naman ang topic niyo, no? Actually, close naman silang tatlo. Hindi lang talaga masakyan ni na Kenneth at Jason ang trip ni Anne-Marie. Kaya ang repertoire ni Anne-Marie ngayon. Pink lipstick, pa-sweet blush on, shining shimmering eyeshadow, nakalugay ang kakahatoy lang na buhok, dark brown miniskirt, at light brown na tube top. Hindi si Anne-Marie ang nasarap ni na Kenneth at Jason. Mahiya ka naman sa taba mo, bulong ni Kenneth sa sarili. Wala akong care dear. Parang nabasa ni Anne-Marie ang iniisip ng binata. Dire-diretsong naupo sa sopa si Anne-Marie. Feeling niya siyang may-ari ng condo unit. Nakita niya ang sketch ni Kenneth noong nakaraang gabi. Kung ako sa'yo, dear, pupuntahan ko yung place na yan. Parang once and for all, tapos na ang problema mo. Para kasing ano yan eh. Naghahagilap ng salita si Anne-Marie. Therapy? Dugtong ni Kenneth. Hindi kaya delikado yan, Ken? May napanood akong movie. Pinuntahan nila yung lugar na laging napapanaginiran ng bata. Ayun, dead ball ang mag-ina. Kontra ni Jason. Hello, mid-20s na tayo. Huwag na tayo mapapadala sa takot. Umirap ng matalim si Anne-Marie. You know what, my point ka, sabi ni Ken. Wala nang atrasan to. Like do, para namang may masamang mangyayari sa'yo dun, no? Tinatakot mo lang ang sarili mo. Ako nga kahit multo hindi ko sinasanto. Kinukwentohan ko pa, sabi ni Anne-Marie. Bakit ka pa kasi sumama? Panggulo ka lang, hirit ni Jason. Asip naman interesado ako sa lakad yun, no? Kung ayaw niyo kong sumama, okay fine. Nagtatampo si Anne-Marie. Mama para, bababa na ako. Nagtingin na ng mga pasahero kay Anne-Marie. Nagpipilit ba namang bumaba sa gitna ng kabundukan? Nangiha ka talaga, Anne-Marie. Classic. Natatawang sabi ni Kenneth. Ilang oras pang namimintig ng puwitan ni Kenneth. Hindi siya dinadalaw ng antok. Si Jason mukhang kahit tagisan ng Lolo Thunder ay hindi matitinag sa pagkakahimbing. Si Anne-Marie naman parang baby na balot ng kumot. Ang mga Koreanong kanina lang ay nagtatagisan ng palakasan ng boss ay napagod na rin sa wakas. Tulog ang lahat maliban kay Kenneth. Ang makina ng bas ang maririnig. Ibinaling ng binata ang tingin sa labas ng bintana. Nalula siya sa matarik na bangon. Unti-unting tinabingan ng ulap ang araw. Nagbabadya ang isang malakas na ulan. Sa di kalayuan sa kumpul ng sagingan. Tinitigan ni Kenneth ang isang puno na di niya mawari kung puno ba talaga ng saging o babaeng nakatayo lang. Gumalaw. Dahan-dahan itong naglakad patungo sa bus. Matanda. Hindi makakilos ang binata. Nagtataka siya kung bakit sa bilis ng andar ng bus ay nakakalapit pa rin ang matanda. Yung napakabagal naman ng kanyang paglakad. Nakatungo ang matanda at bagsak ang mga balikat nito. Hinahangin ang kanyang ubaning buhok. Nangiyangat ng matanda ang kanyang mukha. Mariing pumikit si Kenneth at dali-daling itinabing ang kortina ng bintana. Gustong gisingin ni Kenneth si Jason pero alam niyang numero 1 matatakotin ito. Pagkalipas ng ilang minuto, nakaramdam si Kenneth ang pagnanasang sumilip sa bintana. Dahan-dahang iniangat ni Kenneth ang kortina. Nakahinga siya ng maluwag. Muli niyang itinabing ang kortina. Dinadalaw na siya ng antok. Naghikap siya at iniunat ang mga paa. May nasipa siyang matigas na bagay sa ilalim ng upong nasa harap niya. Kasi naman tong speaker ni Anne-Marie. Ang sikip-sikip tuloy. Hindi ako makagalaw. Yumuko siya at kinapa ang bagay na nasipa sa ilalim ng upuan. Kinilabutan siya na may mahawakang makapal at malakit na buhok. Napakapit siya ng mahigpit sa kanyang kinauupuan. Dahan-dahang lumabas mula sa ilalim ng upuan ang ulo ng matandang babae. Umuungol, walang mukha. Nanood sa ilong ni Kenneth ang isang masangsang na amoy. Gumapa ang kulubutin kamay ng matanda. Mahigpit na hinawakan ang dalawang paa ng lalaki.
Napakalamig ng palad nito. Habang nagpupumiglas ang binata, ay umaribra naman ang tawa ng mga Koreano. Pagtingin sa kanyang panan ay wala ng matanda. Imposible. Kung nananaginip lang ako dati at alam kong panaginip lang ang lahat. Parang totoo. Hindi makapaniwala si Ken. Sa mahabang panahon, ngayon lang ulit siya naginip nang hindi alam na kanyang panaginip na nanaginip lang siya. Magdamag siyang nakamulagat. Muling sumilip ang araw nang dumating sila sa Sagada. Pagkababa ay muling kinabahan si Kenneth. Maging si Jason ay kung may anong kakaibang naramdaman. Tara kain tayo. Kumakalam na naman ang sikmura ni Anne-Marie. Naghanap muna sila ng matutuluyang hotel bago kumain. Hindi na sumama sa pagkain si Kenneth. Pinili niyang matulog na lang. Hapon na nang magising si Kenneth. Binasa niya ang iniwang note ni Anne-Marie. Namasyal na kami ni Jason. Hirap mo palang gisingin. Padilim na pero wala pa rin sila Jason at Anne-Marie. Naghanap si Kenneth ng makakain. Pagkatapos kumain at napakaasim na spaghetti sa isang kilalang yogurt house, bumalik sa kanilang tinutuluyan ng binata. Muli siyang nakaramdam ng antok. 12:30 a.m. Nagising si Kenneth. Nasa tabi na niya si Jason. Nasa kabilang kwarto na si Anne-Marie. Pinatututog na naman ang sinasabi niyang musikang galing Nipan. Nanghihilakbot sina Kenneth at Jason tuwing marinig ang chant na parang hinugot sa kailaliman ng lupa. Naglakad sa corridor si Kenneth. Naalala niya ang nangyari sa bus. Napangisisi niya. Panaginip lang yun. Pero bakit lagi siyang sinusundan ng matanda? Paano kung nasa likod na? O nasa harap ko lang pala siya ngayon? O baka nasa tabi ko lang? Bila niyang naalala ang sinabi ni Anne-Marie. Gusto mo bang malaman kung may kasama kang multo ngayon, dear? Ganito lang yun. Paghiwalayin mo lang ng konti ang legs mo. Then yumuko ka. Tapos sa pagitan ng legs mo, tingnan mo kung may mungo sa likuran mo. But I'm warning you. Dapat handa ka sa makikita mo. Umiral na naman ang pagiging curious ni Kenneth. Sa gitna ng corridor, ibinuka niya ang kanyang mga hita. Hinawakan ang dalawang tuhod at bahagyang yumuko. Medyo nag-aalangan, saka sinilip ang nasa likuran. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang dalawang kulubuting paang nakatalikod sa kanya. Bahagyang nakabuka ka rin. Huminto sa pagtipok ang poso ng Kenneth. Hindi siya makakilos. Sa pagitan ng dalawang maitim na paa, ay biglang sumilip ang ulo ng matandang babae. Nakangisi. Saka lamang kumabog ng todo ang poso ni Kenneth. Kahit hirap ay pinilit niyang iangat ang itaas na bahagi ng kanyang katawan. Pakiramdam niya papanawan siya ng ulirat. Hindi pa man lubos ang pagtuwid ng kanyang katawan, ay may humawak sa kanyang bato. Nangatalang buong katawan ng binata sa sobrang lamig ng palad na humahawak sa kanyang bato. Pilit na ibinababa ang ulo ng binata. Labis ang hingal ni Kenneth. Palakas ng palakas sa kanyang pandinig ang tiyanta ng gagaling sa kwarto ni Anne-Marie. Ken, gising na. Sayang ang oras. Si Jason ang nabungaran ng kanyang mga mata. Tulala si Kenneth. Inaalala ang nangyari sa kanya. Nagtataka siya kung bakit parang walang nangyari. Panaginip na naman ba? Pare, okay ka lang. I'm fine. San balakad natin ngayon? Doon na sa, alam mo na. Napabuntong hininga si Kenneth. Okay, ligo lang ako. Pumasok si Anne-Marie sa kwarto at nagmodel-model ng mga biniling souvenir sa harap ni Jason. Isang itim na jacket na may bordang sagada sa kaliwang dibdib. Isang body bag na gawa sa Annabelle, ethnic bracelet na gawa sa pinagsangasangang itim, dilaw at pulang sinulid, isang bonnet at isang singsing na may disenyong butiki. Huling sinukat ni Anne-Marie ang pinaka-espesyal sa lahat, isang kwintas na may itim na bato. Kay JC na yun, pinatago niya lang kay Anne-Marie. Ayaw nang tanggalin ni Anne-Marie ang sukot na kwintas sa leg. Hinaplos ang itim na bato. Jason, dear, ang ganda nito. Akin na lang. Hindi pwede. Bigay sa akin ng lola ko yan. Diyan ang gagaling ang kapangyarihan namin. Hinablot ni Jason ng kwintas. O, eka, saan kayo pupunta ni Ken? Tanong ni Anne-Marie. Magsa-soul searching. Makahulugan ang ngisi ni Jason. Corny naman, kayo na lang magsha-shopping pa ako. Nakalabing sabi ni Anne-Marie. Mataas na ang araw nang umalis ng hotel sina Kenneth at Jason. Wala pa rin kibo si Kenneth. Ang ganda, no? Turo ni Jason sa isang maliit na simbahan. Hindi siya pinansin ni Kenneth. Ganda naman ang rose window. Bulalas ni Jason. Saka lang napukaw ang atensyon ni Kenneth. Ngayon lang niya na-realize na nasa lugar na pala sila kung saan unang nagaganap ang kanyang paulit-ulit na panaginip. Tinitigan niya ang rose window. Namamangha siya rin tungit hindi naman niya nararamdamang may humihigop sa kanyang kaluluwa. Katamtaman lang ang lamig. Hindi tulad ng sa panaginip niya sa sobrang lamig ng panahon. Hinanap niya ang pinutol na punong kahoy para upuan. Wala siyang makita. Hindi rin kumalimbang ang kampana. Walang mga itim na kalapati. Katamtaman lang ang pagtayantang ng mga hangin. Hindi siya kinakabahan. Normal lang ang kabog ng kanyang dibdib. Maliwalas ang langit. Nagtatawa na ng mga naghahabulang bata.
Walang hamog. Gumaan ng konti ang pakiramdam ni Kenneth. O ba't napapangiti ka? It's nothing. Akala ko kasi kung anong makikita ko sa panaginip ko, nakikita ko rin dito. Kaya nga panaginip kabaligtaran. Saka saan ka naman makakakita ng hamog sa a means of transportation? Biro ni Jason. Natawa si Kenneth. Let's go. Mula sa simbahan ay naglakad sina Kenneth at Jason patungo sa Echo Valley. Ang kanilang pakay na loob. Bukod sa pataas ang trail, maputik at madulas ito. Kauulan lang. Pagkaraan ng ilang minutong paglalakad, nabungaran nila ang isang sementeryo. Ken, sure ka ba? Parang nakakatakot naman dito. I told you wala nang atrasan to. Andito na rin lang tayo. Tourist attraction to, pero ba't walang katao-tao? Tinatapakan natin sila ngayon, di ba? Pero ni Kenneth na halatang nagtatapang tamangan lang. Habang naglalakad ay binabasa nila ang mga pangalan na nakalibing sa sementeryo. Montemayor, Buena Vista, Salvador, Monte Alto. Del Mundo, mayayaman, sabi sa sarili ni Ken. Ifurong, hey Jason, ifurong, may kaapelyido ka rito. Sa Isabela na ako pinanganak at lumaki. Mabilis na sabi ni Jason. Oh man, napublic ko si Ken sa sobrang gulat. Bakit? Tarantang tanong ni Jason. May dumaang ahas. Nakita ko na yun sa panaginip ko. At ang kahulugang nakita niya sa internet. Bigla niyang naalala. Snake means betrayal. Pinilig-pilig ni Kenneth ang kanyang ulo. Pilit na tinatanggal sa isip ang mga imaheng nakita. At tahimik siyang nagpatuloy sa paglalakad. Nakakahiya naman kay Jason kung tatakot-takutin niya ito ng mga nakita mula sa kanyang paningitip. Narito naman sila para mag-enjoy. Ilang saglit lang narating nila ang Echo Valley. Pamilyar na pamilyar kay Kenneth ang lugar. Ang malaking krus, ang mga pine tree, ang bangin. Sa gilid ng bangin ay may ilang mga puntod. Kitang-kita rin sa kanilang kinatatayuan ng hangin kufin sa kabilang panig ng bangin. Kenneth, sigaw ni Jason. Napuno ng alingaw-ngaw ang paligid. Jason, sigaw din ni Kenneth. Nang tumagal ay napawi ang pangambahan ni Kenneth. Naaliw sila ni Jason sa mga alingaw. Kenneth pangit. Jason tukmol. Tawa sila ng tawa. Nang mapagod sa kasisigaw ay naupo sa gilid ng bangin sina Kenneth at Jason. Ang sarap pala rito, Jason. Hindi naman pala nakakatakot. Palubog na ang araw. Pare Jengle lang ako. Paalam ni Jason. Nagpunta siya sa likod ng batuhan. Makaraan ng ilang mitungtong ay hindi pa rin bumabalik ang lalaki. Jason, asan ka na? Baka hinahanap na tayo ni Anne-Marie. Pagtayo ni Kenneth ay biglang kumapal ang hamog. Sobrang kapal. Halos wala siyang makita. Jason, kinakabahan na si Kenneth. Ken, nandito ako. Asan ka? Jason, huwag kang gagalaw. Delikado sa bangin. Ken, Jason. Paulit-ulit na sigaw ni Kenneth. Ang alingaw lang ang sumasagot. Jason, sigaw uli ni Kenneth. Maluha-luha ng binata. Sa pagkakataong ito, isang dumadagundong na Kenneth ang bumalik na alingaw-ngaw. Alingaw na parang nagmula sa kaibuturan ng lupa. Paulit-ulit. Kinilabutan si Kenneth sa narinig. Walang ano-ano tumambad sa kanyang harapan ang mukha ng matanda. Nawala rin ito agad. Naupo si Kenneth. Kinapaka pa ang paligid. Tinatanya kung nasa gilid pa rin siya ng bangin. Ang kapal ng hamog. Mula sa kanyang likuran inaramdam niya ang mahaba at malagkit na buhok ng matanda. Anong kailangan mo? Bakit mo ako ginaganito? Pilit pinaglalabanan ni Kenneth ang sindak. Hindi sumagot ang matanda. Naramdaman ni Kenneth ang kamay ng matanda sa kanyang mga paa. Hinila siya. Nagpupumiglas ang binata. Sugat-sugat na ang kanyang mga braso. Leeg, likuran at tiyan. Nang makawala, tumayo siya at tumakbo. Paiba-ibang direksyon. Nadula siya sa bangin. Tulong. Sa isang iglap ay naglaho ang hamog. Mahigpit na nakakabit si Kenneth sa isang batong nakausli sa gilid ng bangin. Tinignan niya ang kanyang babagsakan. Matutulis na bato. Iyak na ng iyak ang lalaki. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Balik ng alingaw-ngaw. Malapit nang bumigay ang mga kamay ni Kenneth. Sugatan na ang kanyang mga daliri. Maya-may may narinig siyang mga yapak papalapit. Tulong. Pagmamakaawa ni Kenneth. Nagulat siya nang makita ang pinagmula ng yapak. Ang matanda, ngunit ibang-ibang itsura nito. Taong-tao at may mukha na. Matalim ang titig nito. Mula sa likuran ng matanda ay lumabas si Jason. Soan ang kwintas sa may itim na bato. Litong-lito si Kenneth. Jason, help me please. Umaagos ang luha sa pisngi ng binata. Lumapit si Jason. Nanlaki ang mga mata ni Kenneth nang makita ang hawak ni Jason. Isang malaking bato. Inangat ni Jason ang bato. Jason, wag. Maawa ka. Garalgal ang pagmamakaawa ni Kenneth. Walang naririnig si Jason. Buong lakas na dinikdik ang mga kamay ni Kenneth. Napasigaw ng ubod lakas ang kawawang binata. Walang alingaw-ngaw. Halos madurog ang mga buto at daliri ni Kenneth. Umagos ang sariwang dugo. Bakit, Jason? Nagsusumama ang mga mata ni Kenneth.
Nalilisik naman ang kay Jason. Hinigpitan niya ang hawak sa bato at iniamang kay Kenneth. Hinataw niya ng ubod lakas ang mukha ni Kenneth. Umigay ang kanyang mga kamay. Kumalimbang ang kampana sa simbahan. Tayo na. Naipaghiganti na narin natin ang iyong lolo. Nagpunta sina Jason sa puntod ng kanyang lolo. Ang lolo ni Jason ay isa sa mga leader ng unyon sa minahan ng Don Antonio. Nang malaman niya ang mga katiwalaan sa minahan, iniligpit siya ng mga tauhan ng makapangyarihang Don. Nangako ang kanyang asawa na pagbabayaran si Don Antonio at ang susunod na henerasyon ng kalupitang sinapit ng matanda. Maitim na kapangyarihan ng lola ni Jason. Pinatay niya si Don